At sa puntong ito, makakapanayam natin si Engineer Rodolfo Herman, ang General Manager ng Angat River Hydroelectric Power Plant. Good morning po, Engineer Herman. Good morning din, Kara. Okay sir, bakit po patuloy yung pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam sa kabila ng mga nararanasan nating ulan? Dahil yung ating lumalabas na tubig mula sa dam ay mas malaki kaysa yung pumapasok, yung ating ulan. Yun yung inaantay pa natin, yung kamukha nung nakaraang linggo, yung malakas na pagulan na dulot ng habagat. So, peculiar po ba na ngayong taon lang yung talagang nakikita ninyo na kulang po yung buhos ng ulan na naidudulot doon sa mga dam? O ganito po in the previous years? Merong mga ibang taon na ganyan din ang nangyari. Medyo nahuli lang yung pagdating ng ulan. Kamukha nung 2010, medyo nahuli. September na siya tumaas yung ating elevation. Pero bukod po dun sa pinangangambahang kakulangan sa supply ng tubig sa mga bahay, kabilang po sa Metro Manila, paano po ito makakaapekto, ito pong kakulangan sa tubig sa agrikultura at iba pang industriya? Kasi I understand, yung siniserbisyohan ng dam na yan, hindi lang naman yung mga bahay sa Metro Manila. Medyo naapektuhan yung ating irigasyon, yung service area ng National Irrigation. Naapektuhan ng konti, pero nakapagtanim na nila nung nagsimula ang tagulan. Bali, mayroon pang natitirang 35% na ayon dun sa NIA na nag-aantay pa rin ng tubig para sa kanilang palayan. So, Engineer, in an ideal situation, ano po ba dapat yung level ng tubig ngayon sa Angat? At ano yung level ngayon? In reality, ang meron tayo para malaman natin kung ano yung kailangan pa natin na level ng tubig na maabot? Ayon doon sa aming record, ay dapat ang elevation natin ay nasa 190, between 190 at saka 200. Pero sa ngayon, nasa bababa pa. Anong level po ngayon, sir? Nasa 178.37, bumababa ng 1 cm per hour. Pero dapat 190 na ngayon, sir? Dapat ganong elevation na. So sakali pong hindi maging sapat yung mga ulan na nararanasan na bumabagsak po dyan po mismo sa watershed para sa Angat Dam, ano pa po yung iba't ibang solusyon para po mapataas yung antas ng tubig sa Angat? Yung cloud seeding po ba ay ginagawa nyo ng solusyon ngayon? Yung cloud seeding operation na phase 2, kasi sa NPC na ang mayroong sagot doon, ay undergoing pa ng bidding. Medyo naantala yung ating bidding. So, pero patuloy pa rin yun na ipatupad. So, sir, kung magtuloy-tuloy po ito na walang ulan na kukuha yung Angat Dam, ano po yung expected natin? Kailan po mararamdaman at least ng mga residente sa Metro Manila itong kakulangan sa supply ng tubig? Ang kakulangan ay medyo mararamdaman natin kung patuloy pa rin ganito, itong mga susunod na buwan at saka sa susunod na taon. Kasi sa ngayong taon, ito yung panahon na pag-iimbak ng tubig dito sa dam at gagamitin natin. So ang problema nito sir, kapag pumasok yung summer of next year of 2015. Tama yun. Yan yung magiging problema natin kung ang level natin di umabot dun sa normal, yung 210 o kaya 212, ay may problema tayo sa susunod na taon. Either sa tubig inumin at saka sa irigasyon. Maraming salamat po sa inyong oras, Engineer Rodolfo Herman, General Manager ng Angat River Hydroelectric Power Plant. Thank you, sir. Maraming salamat din, Kara.